Mga kaibigan, ano bang rason kaya na hindi inaksyonan ng Supreme Court? Magtatagal pa ba ito na nakabinbin? Kasi 6 months lang ang hintay. Ito ang wow trending. Hindi inaksyonan ng Supreme Court ang motions for reconsideration na i-final ng House of Representatives at iba pang mga grupo sa ruling ng kataas-taasang hukuman na idiniklarang unconstitutional ang Article of Impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa isang mensahe sa Viber ng spokesperson ng Supreme Court na si Attorney Camille Sue Mayting, sinabi niya sa mga reporter that the motion were on the agenda for Tuesday in bank session but were not acted upon since the court is still waiting for more motion to be submitted before taking action. At nang tanungin nga si attorney ng mga reporter kung bakit hindi siya nagbigay ng rason, dito nga ay tila ba hindi matanggap ni Senador Tito Sotto ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment. Sa kabila ng malinaw na pagpasya ng Korte Suprema sa usapin ng impeachment, tila ba hindi pa rin matanggap ni Senate Minority Leader Tito Sotto ang naging ruling. Sa halip na igalang ang interpretasyon ng pinakamataas na hukuman, iginiit ni Senador Sotto na kailangang baguhin ang mismong saligang batas para mabura ito. Binatikos niya ang desisyon ng Supreme Court na anyay para isulat muli ang konstitusyon, partikular sa probisyon ng pananagutan sa ilalim ng Article 10. Ang pagkakamali ng Supreme Court ay parang isinulat muli ang konstitusyon na naging ruling nito. Dapat baguhin mismo ang konstitusyon para burahin ang pagkakamali na iyon. Supreme Court's mistake is to rewrite the Constitution with its ruling. We must amend the Constitution itself to erase that mistake. Dagdag pa nga ni Senador Sotto na susuportahan niya ang pagbuo ng Constituent Assembly upang tuluyang baliktarin ang naging epekto ng desisyon ng Supreme Court. Suportado ko na ngayon ang Constituent Assembly ng Kongreso para burahin ang virtual rewriting ng basic law na ginawa ng Supreme Court. I will now support the Constituent Assembly of Congress to erase Supreme Court's virtual rewriting of the basic law. Kinwestiyon din ni Senador Sotto ang bagong due process requirements na ipinataw ng Korte Suprema na ayon sa kanya ay magpapahirap sa pagpapapanagot ng mga opisyal. Ano kung tumanggi ang akusado na dumalo? Ano kung kahit na 317 na kongresista ang tumangging magbasa, wala ng kaso? What if the accused refused to attend? What if just one of 317 congressmen refuses to read? No more cases? Para sa ilang tagamasid, malinaw ang ipinakita ng mga pahayag na ito na mas pinili ni Senador Sotto na baguhin ang batas upang umayon sa kanyang pananaw kaysa sa tanggapin at sundin ang naging hatol ng Korte Suprema. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Batas PH 21 minutes ago. The Supreme Court in bank has sinantabi, deferred action on motions for reconsideration filed by the House of Representatives and other groups challenging the High Court's ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. In a Viber message, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Mayting told reporters that the motions were on the agenda for Tuesday's in-bank session but were not acted upon. Hindi inaksyonan. Meanwhile, when asked, Attorney Ting did not provide a reason for the inaction. Ano kayang rason na-agenda na, nandun na. Sa aking pagka-monitor, correct me if I'm wrong, may 4 na motion for reconsideration.
House of Representatives through the Solicitor General plus 3 others. So, 4 na nandun na. Anong dahilan? Bakit? Naka-agenda na eh. Siguro, baka, ako, opinion ko lang ito, baka hinihintay pa ng Supreme Court, baka meron pang magpapile ng motion for reconsideration. Para minsanan na lang. Para isang action na lang. Yan lang ang nakikita kong rason, posibleng rason, or ano pa kayang ibang rason. Wala na akong maisip. Kayo, mga kaibigan, ano bang rason kaya na hindi inaksyonan ng Supreme Court? So, magtatagal pa ba ito na nakabinbin? Kasi 6 months lang ang hintayin. August, September, October, November, December, January. 6 months ang hihintayin. After 6 months na wala pa ring desisyon ang Supreme Court, kung ganyan palagi na in action. Katulad yung, ang dami namang kaso kasing na isampa sa kung minsan nang hirap din trabaho ng mga maestrado. Sa dami na ng kasong na isampa, lalo na kaso laban sa administrasyong ito, ang dami. Yung PhilHealth, hanggang ngayon, wala pa ring desisyon. Although nagkaroon na ng oral arguments, yung kaso laban sa 2025 national budget, ang dami, yung executive order number 62. Basta ang dami nang naisampang kaso, so hindi na nila alam kung so kung 6 months magtatagal na walang resolusyon, walang desisyon, di wala na. Paso. Moot in academic na ang motion for reconsideration. Kasi, by February 2026, pwede na ulit silang mag-file. Ngayon, ito na. Sentro ng demolition job si Senate President Chis Escudero, kasi nga yung handling niya ng impeachment case, itong kay BP Sara, may plano na gustong dapat mapalitan si Senator Escudero by February next year para may pag-asa silang manalo ang kanilang impeachment case. Baka hindi. Kasi ang tingin nila kay Senator Escudero, tauhan ng mga Duterte. Parang pro-Duterte. Ako naman, hindi ako naniniwala. Kasi sa isang panayam, klinaro talaga ni Senator Escudero na hindi siya pro-Duterte. And I believe him so. Hindi siya pro-Duterte. So, yung ginagawa niya ngayon sa impeachment proceedings yung nangyari, ano lang, patas lang siya. Kung anong batas, kung anong nararapat, yun lang. Tapos pinapakinggan niya yung mga kasama niya. Kaya nga, nanatili ang kanyang pagiging Senate President dahil maganda yung kanyang relasyon sa kapwa niya senador, nakikinig. Sabi ni Senator Bato, kaya ang Duterte Black nagsuporta sa kanya dahil nakikinig siya. So, ano kaya ang aksyon ng sigurado marami na namang magko-comment yan mamaya or bukas na lang Supreme Court na ganito na, bakit hindi inaksyonan? Lalo silang bagulbol kung sa Bisaya, bagulbol, magreklamo, bakit nandyan na, naka-agenda na at hindi pa inaksyonan. Magbasa lang tayo sa mga comments Comments. Bria Olea, I am commenting to inform your honorable court that I, a commentator, legal aids, taumbayan,
would file an opposition opposition to the motion for reconsideration due to the lack of evidence and admittance of some signatories of the impeachment complaint were not able to read it. Opposition to the I pray that the Honorable Court will always be guided by our Constitution and be able to practice due process. Salamat sa Korte Suprema. Leonardo Marasigan, the Supreme Court was able to make a very swift decision on July 25 after the House pleadings in July 18, a record less than 1 week amid the storm and this counting work stoppage. The big difference now is they needed more than 1 week after the House MRs last August 5. Sounds suspicious. Yes, yan nakikita ko. Mayroon ng, sige, bahala kayo. Dada kayo ng dada kung anong pinagsasabi nyo, i-impeach nyo. Kasi ang pinakamatinding salita, yung tinakot nila na you are impeachable officials. Sabi ng isa dyan sa mga maestrado, kung akong maestrado, merisi ka diag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.